O malamang mga kababayan, napanood nyo na ang viral na video ito. Ang harapan ni Richard Gomez at Erwin Tulfo. At nililinaw lang po natin mga kababayan ha, wala po tayong kinakampihan dyan sa dalawa dahil ang dalawa pong iyan mga kababayan ay parehong nagtraidor kay dating Pangulong Duterte. Pero at least, yung si Richard Gomez mga kababayan, kahit pa'y umalis yan sa PDP laban at nag-join na doon kay Tamba, ay lately pinagtanggol naman si dating Pangulong Duterte sa war on drugs niya. Pero ito si Erwin Tulfo, panay ang banat pa rin kay VP Sara at ang sabi niya, gabundok na daw ang ebidensya sa paglulustay ng pera ni VP Inday. At ngayon mga kababayan, dahil bida-bida itong si Tulfo at gusto talagang makakuha ng center stage dyan sa Kongreso, ay nag-privilege speech po ito mga kababayan. Okay na sana, pero may isang problema. Hindi po nag-research itong si Tulfo mga kababayan bago siya nagsalita. Akalain nyo, nagpuputak siya mga kababayan. O etong Kongreso natin, ang kukupad, ang babagal, ang hihina. Which is totoo naman talaga mga kababayan. Pero mayroon po siya tinutumbok na isang provision mga kababayan na gusto daw niyang i-absuelto yung taga-media mga kababayan kapag ang pinag-uusapan ay about na drugs na. O, yung bill na ganon mga kababayan. Gusto niyang ipatanggal iyon. Yung pagkadawit ng mga taga-media pagdating na doon sa operasyon sa droga. O, galit na galit at with emotion talaga si Erwin Tulfo mga kababayan. At gusto niyang ipatanggal ang probisyong iyon. Sinabi na niyang lahat-lahat, bakupad, bagal, mahina. Ayun naman pala mga kababayan. Matagal na palang tinanggal ang probisyon na iyon nang hindi niya nalalaman. At naipasa na pala ito sa Senado para doon naman ihiring. O, kaya nakuryente po si Erwin Tulfo mga kababayan sa kanyang pinagsasabi dahil parang napagsabihan lang din niya ang kanyang sarili mga kababayan dahil alam naman natin sa latest survey, siya ang #1 sa Senado. Kaya sabi ni Richard Gomez, pagdating mo sa Senado, ikaw ang tatrabaho niyan dahil tapos na yan dito, panoorin niyo po. Richard Gomez of the 4th District of Leyte for his interpellation. The Honorable Richard Gomez. Ito mga kababayan na pagkatapos sa ito nung madamdaming privilege speech ni Erwin Tulfo. Recognize. At paalala lang po mga kababayan, pagpasensyahan niyo na dahil ang kanilang usapan mga kababayan ay pinamagatang dahil sa lahat ng pagkakataon mga kababayan, lagi niyong maririnig ang mga salitang see? What were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Mr. Speaker, / aso ni Tambaloslos. Mabuti naman at umalis ka dyan, Erwin Tulfo, dahil doon ka na rin magiging aso ni Chis Escudero. Deputy Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. I am aware. Bakit hindi mo alam na wala na pala yung pinagnangakak mo dyan? You are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you're aware, Mr. Speaker, then apparently hindi pa siya aware mga kababayan fully. What was the purpose of the privilege speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning. Pinapalabas pa ni Tulfo mga kababayan. Hindi mo ba narinig? Self-explanatory yung etong pagtatantrum An ko amendment dito. on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. Yan mga kababayan ha. Gusto niyang alisin ang provision na iyon dahil ayaw niyang madawit dyan sa kaso ang media. Dahil burden yan mga kababayan punta ka pa doon sa sa hearing na iyan. Which is wala naman tayong kontra. Kaso nga lang mga kababayan, parang ito si Tulfo is barking up the wrong tree. Kinakahulan niya mga kababayan ang mga kasamahan niya. Gayong solve naman pala yan problemang iyan dyan sa Kongreso mga kababayan. Alright, thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because Kamot muna. RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. Amended na ha? So ano pang pinag-iiyak mo dyan, And Erwin? in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Taken up. So for what pa ang reklamo mo, Tulfo? Can you repeat that? Hindi na iintindihan ang taken up mga kababayan. Ito rin kasi si Richard Gomez. Sinabi mo na lang sana, remove. Huwag mo na gamitin yung ibang term.
na mahirap paintindihan. Taken up. Mr. Speaker. Tagalogin ko po. Tagalogin. Dahil hindi naintindihan. Aware po ba tayo na Napagmukha pang syunga, no, na hindi nakakaintindi ng English. Dahil si Richard, Tagalogin ko po. yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa Meaning, mga kababayan, na-studied na thoroughly. At sa makatuwid, naalis na nga amendments natin sa RA 9165 in the committee. Tapos Kaya na nga yung po, issue na iyan. Tapos na yung issue na iyan. Yan ang ibig sabihin, mga kababayan. Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po. Ang problema po natin sa Kongreso, kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangan Bilis-bilisan, ha? Tututukan daw nila, mga kababayan, yung pag-alis doon sa section na iyon. Dahil makupad. ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kaagad po ito Tapos na nga! Naalis na! Yan ang hindi niya alam, mga kababayan. ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Fourth Estate, which is the media. po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung Kung magiging senador ka, dahil number one, mga kababayan, pwera na lang kung ipapatupad talaga ang batas, mga kababayan, na ipapadisqualify yung mga mayroong conviction sa moral turpitude, which is convicted ito si Erwin Tulfo dahil convicted ito sa libel, mga kababayan. In finality, sa Korte Kung Suprema. privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag merong babaypas, wala na po sa provision. Wala na, Tulfo. So ano, pinagnangak-ngak mo? Sablay ako dito. Nauna kasi ang bunganga, mga kababayan, kaysa sa sasaliksik. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Bakit hindi mo yan sinabi doon sa sa privilege speech mo? Na Senado pala ang pinatutukuyan mo. Ang pinatutukuyan niya, mga kababayan, ay yung Kongreso. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Sige. Nakuryente tuloy siya, mga kababayan. Nabigyan siya ng cast. Pagdating mo sa Senado, Erwin Tulfo, yan ang trabahuin mo. Apparently, mga kababayan, yung pinagnangakak niya dyan, nagwala siya galit na galit, mga kababayan, ay parang ang sarili din niya ang kanyang pinagsabihan. Dahil sigurado na, mga kababayan, base sa survey, Senado na yan. Congratulations po at inabi nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. Wow! I'm very happy that a colleague of ours will Kung hindi, be madidisqualify. in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na Kamot mata na. Ano ba to? Napasok ko. Nagkamali ata ako dito. Tinanggal na pala itong nirereklamo ko. natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165. Iyak ka na? Of RA 9165. Iyak ka na ba, Tulfo? Hindi naman, makatilang ang mata, mga kababayan. Matagal na po namin tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ganyan ang pagbasa ng mga body language, mga kababayan. Yung makikita niyo na napahiya ang tao. Hindi na yan mapakali. Pakamot-kamot, pag ganyan-ganyan. Ganyan. Pero deep inside niyan, punyeta. Sablay ako dito, ganyan. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na, bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, Nakapuntos dito si Richard Gomez, mga kababayan. Pero wala tayong kinakampihan reason lang, mga kababayan. For what ang privilege speech ni Tulfo? Gayon, tapos na pala yan dyan sa Kongreso. Submitted na po para doon sa mga kababayan sa upper chamber. Aksaya lang sa oras yan. Tapos na yan, nirereklamo mo, na-solve na. I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative. Hindi pa po ako senador. Do, tumatak.
Sinabi mo na kanina na kung aabot ka na sa Po Senado. ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng AXIS Party List at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Palusot na naman mga kababayan. Bakit hindi mo na-address sa Senado in the first place? Para hindi na sana mag-interpellate yan sa Richard Gomez. Nabilis-bilisan po nila. Pabida kasi, yan ang mapapala mo mga kababayan, pabida-bida ka tapos hindi ka pala nag-research Ito po muna. ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa po batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Palusot na lang. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig Anong do something about it? Tapos na nga. Natanggal na nga yan gusto mong po, ipatanggal. kaya ho tayo nagpa-privilege of speech para marinig po tayo sa Senado na we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege of speech in the Senate, then I will do so. Palusot na mga kababayan. Hindi ka nga pwedeng mag-privilege speech sa Senado, pero sana habang nag-privilege ka dyan sa Kongreso, kinlaro mo na I'm addressing this to the Senate. I'm not addressing this to this House dahil tapos na ito dito. Akala niya mga kababayan hindi pa rin na-take up yan. Kaya pumalag si Goma dahil tapos na yan. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Yan ang trabahuin mo kung naandun ka na sa Senado. Salamat, Mr. Kuryente ka tuloy. Sinabi ko lang po yung sinabi nyo na gagawin niya pagdating niyo po sa Senate, inulit ko lang. Inulit. Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. Oh, Na committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Wala na. So ano pang pinagnangakak mo dyan? Erwin. Pahiya ka na kababayan. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level at tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po I am pushing for it. Nabilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po Tapos na nga. itong 9165. Marami pong kailangang revisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po. Hindi nga na-gets mga kababayan. Ayaw lang natin na nagpapalusot na lang yan mga kababayan dahil napahiya At hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya Minsan, Erwin, ang magandang gawin, lalong-lalo na hindi mo pala alam, hindi mo kabisado, hindi ka nagsaliksik muna, ay ang napakagandang gawin ay manahimik ka. Kaysa sa magpuputak ka dyan tapos sablay ka naman. Tingnan nyo, napahiya. kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at Talagang nakatingin sa'yo. Naging aso ka ni Tambaluslos, Erwin Tulfo. gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Isa lang ang hiling din namin sa inyo, Erwin, kahit pa hindi nyo bilisan. Kung ang mga batas na pinaggagawa nyo dyan is wala namang silbi. Ang hinihiling namin, yun talaga mga batas na nakikinabang ang taong bayan. Isipin nyo na lang mga mabuti mga kababayan ha. Isa sa mga batas na yun na prioritize ay yung nakakabenepisyo ang mga mining companies mga kababayan, which is ito si Tambaluslos, mayroong negosyo ng mining. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. Nakorek pa siya mga kababayan Goma. Dahil yan ang dapat na manifestasyon. Nananawagan ka sa Senado dahil nandun na sa kanila yan. I think it's the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker. Yun na nga. Dapat doon mo i-address sa Senado yan. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na nauna ang bunganga kaysa sa pagsasaliksik nitong sa Erwin Tulfo na future senator mga kababayan dahil #1 sa survey. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.